Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Arvin Banwa. So for today's vlog mga ka-farmers ay i-update ko kayo doon sa ating ginawang fermented plant juice. So nasa 4 days na iyon, so i-update ko kayo kung ano nang nangyari doon. At ipapakita ko rin sa inyo mga ka-farmers yung aking DIY or homemade na ginawang layer feeds. So para sa ating mga alagang manok. So samahan nyo ako mga ka-farmers at ating tuklasin. Let's go! So ito na mga ka-farmers ang ating fermented plant juice. So napakatapang yung amoy niya mga ka-farmers. So yan. Nasa day 4 na ito. So kulang pa ito ng 3 araw. Siguro mga Sunday pwede na itong i-harvest. So yan, makikita nyo hindi pa masyadong nalulusaw yung mga gulay o yung malunggay at yung oregano nating inilagay. So siguro by Sunday pa ito. So yan. Meron ng liquid. So yan ang magiging fermented fruit juice plant juice natin. Yan ang ihalo natin sa inumin ng ating mga alagang manok. So yan. Para maiwasan nila yung mga sakit tulad ng sipon at panghihina ng kanilang katawan. So yan mga ka-farmers, ibalik muna natin ito at lagyan muna natin ito ng takip ulit at i-store natin ito ng 3 days. So yan mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers ang ating ginawang mixture ng ating layer na feeds. So bakit natin ginawa ito mga ka-farmers? So nagmix tayo ng feeds para makaless tayo sa ating mga bilihing patuka sa mga manok. Kasi mga ka-farmers, yung mga presyo ng mga commercial na feeds ngayon is napakamahal na. So nung isang araw lang nagtaas na naman yung presyo ng commercial na feeds. Siguro mga ka-farmers ay tumaas iyon dahil dun sa gasolina o yung crudo na palaging tumataas rin. So yun mga ka-farmers, kailangan tayong mag-isip ng paraan kung paano tayo makaka-save doon sa ating mga bilihing patuka kasi nagmahal na mga ka-farmers. So kaya naman mga ka-farmers, ito naisipan kong gumawa ng sariling feeds para makaless tayo. So disclaimer lang mga ka-farmers, itong formulang ginagamit o ang pagtitimpla ko nito is ginaya ko lang doon sa nakita ko sa YouTube, nagsisearch ako. So kaya lang mga ka-farmers, merong mga ingredients na medyo kulang tayo, so hindi available sa ngayon. So medyo kulang ang ingredients nito. So kaya naman dapat supposedly ito dapat i-ferment ito ng 7 days. Kaso ngayon i-testing muna natin dahil nasa 4 days na ito. So i-testing muna natin if kakain ba ang ating mga alagang manok nito. So siguro by next week mga ka-farmers gagawa ako ng
yung kung paano gumawa nito mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung anong magkano ang ratio ng mga ingredients natin dito sa ating layer na feeds. So ngayon mga ka-farmers, ang gagawin lang natin is ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating layer na feeds at magpapakain tayo ng manok mamaya. So samahan niyo ako mga ka-farmers at let's go! So kung mapapansin nyo mga ka-farmers, merong sako dito sa labas at merong plastic sa loob. So pwede itong gamitin mga ka-farmers in case wala kayong yung ah, barrel na yung malaking drum na lalagyan ng fermented. Kung wala kayo nun, pwedeng ito ang gawin nyo para makapag-ferment kayo ng feeds. So ito mga ka-farmers. So ito na yung ating ginawang fermented mga ka-farmers. So yan. So ang mixture nito mga ka-farmer is meron itong rice bran, meron na tong yung rice bran o yung darak, merong copra meal at merong konting feeds para sa protein, at naglagay din ako ng ito, kung makikita nyo, napier po ito mga ka-farmers. So kalahating kilo ng napier at kalahating kilo ng malunggay leaves. So yun ang ginagamit ko dito. Tapos merong molasses at limestone at saka yung magnesium natin na asin o yung table salt. So ito mga ka-farmers ang itatry nating ipakain sa ating mga alagang manok. So yung amoy niya mga ka-farmer is medyo manamis-namis na maasim. So yun lang, parang natural lang yun ang baho niya mga ka-farmer. So yung amoy. So mga ka-farmers, ito kukuha lang tayo ng sapat na ipapakain sa ating mga layers at titingnan natin kung magugustuhan ba nila yung ating ginawang mixture ng layer feeds. So ito mga ka-farmers, ang paggawa nito siguro sa next video ko na ibabahagi kasi naubusan ako ng yung molasses. So bukas pa ako makabili ng molasses kaya kailangan natin yung ingredients. Isa sa mga ingredients yun mga ka-farmers. Kaya ito muna, magpapakain muna tayo ng aking ginawa. So testing muna natin ito mga ka-farmers. So samahan nyo ka at ating ipapakain ito sa ating mga alagang manok. Let's go! So yun mga ka-farmers, kailangan nating itali ng maigi yung ating fermented na patuka para hindi ito masira. So bukas naman tayo magagamit ito kasi eksakto lang ito ipapakain natin ngayon. So tara mga ka-farmers, samahan nyo ko at ipapakain natin ito. Let's go! So ayan mga ka-farmers, yung ating mga black australorp. So yung iba naninibago doon sa kanilang patuka kasi first time nilang makakain ito. So meron din itong mga ibang inahin is nang bubuli. So yung iba takot pumunta dito sa kanilang kainan. Pero mamaya siguro maubos na nila itong patuka nila.
So hindi pa ito nagsisimula silang nangitlog kasi naglulugon sila. So malapit na itong matapos maglugon. So sana epektibo yung ating ginawang layer feeds na pinapakain sa kanila. So hindi ko pa masasabi mga ka-farmers na effective ngayon ito kasi first time ko lang itong na-try o first try pa lang ito. So hopefully by next month ay makakita tayo ng resulta. So yun mga ka-farmers, papakainin muna natin yung iba. So yun mga ka-farmers, yun lang muna ang kaganapan natin dito sa ating manukan. So hindi ko muna masasabi na effective yung ating ginawang patuka kasi hindi pa na fully fermented yun. At saka medyo may kulang rin sa timplada ko noon ng timpla yung aking ginawang feeds na para sa layers. So siguro by ngayong Sunday o siguro next week ay gagawa ako ng yung paano ko ginawa yung ating layer na feeds. So siguro baka makumpleto na yung mga ingredients ko. So sa ngayon mga farmers, hindi ko pa masasabi na effective yung ating patuka kasi medyo may kulang pa. So yun lang muna ang kaganapan natin dito mga ka-farmers. Kung bago ka lang napadpad dito sa ating channel, sana ay mag-subscribe ka at click yung notification bell para updated ka sa ating mga future uploads. So maraming salamat mga ka-farmers at see you in my next vlog. So maraming salamat at happy farming! Woo!